Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugo. Kailan may di bababayaan sa iyong rahama. Matatagpuan sa iyong laman. Nananatili sa iyong lihim at sasamahin ka sa dagong dilim. Nananatili sa iyong lihim na masunungan ka sa dagong dilim.
Sa mapagpalang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa muling pagkakataong pinagkaloob mo upang kami ay magkatipon, bagaman sa online platform. Pero naniniwala kami, Panginoon, that you are moving and you are reminding us through your words. Lord, please be with us as we study this morning. Thank you, God. We give you back all the glory in Jesus' name. Amen. Ayan. Today is an inspiring Monday. Amen? Usually, kapag ka Monday, iba yung pakiramdam natin. Kasi nga, start na naman ang work, simula na naman ang mga alalahanin ng ating mga buhay. But, hindi yan. Bagaman naiisip natin, but that would not be the track of our mind. Instead, we know that God has made everything possible for you and for me. At yan po yung ating pag-aaralan ngayong umagang ito. God made it possible. Sabi mo nga, God made it possible. Ayan. Dito po sa ikalawang Pedro, chapter 1, verse 3 hanggang 4, nakalagay po rito, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ang Panginoon ang magpala ng kanyang salita. Di ba, danas ko at alam ko nararanasan mo rin sa mga panahon na ito kung gaano kahigpit yung laban Kristiyano natin, spiritual battles natin. And of course, hindi lang naman po ito yung pakikibaka natin ng paglago natin, but even yung nangyayari sa ating kapaligiran, nandyan yung financial battles, nandyan yung relationship battles natin, yung kapag tayo ay humaharap na sa real world, nakikita natin sa loob ng tahanan natin, may mga laban, so kahit saan tayo bumaling, mayroon tayong masasense na laban. And in the midst of our battles, there is a need for us to grow in faith. Tama po? There is a need for us to keep living a godly life. A life that is pleasing unto the Lord. Amen po? And hindi po madali yun. Hindi po madali ang sumabak sa mga laban sa araw-araw ng buhay o sa araw-araw na ibinibigay ng Lord sa atin. It's not that easy to fight our battles and to keep growing as a Christian. But, as the Word of God said dito po sa ating binasa, ay inassure ng Panginoon na kaya natin. That it is possible for us to live a godly, blessed life. Ano po? Not only for the sake of winning our battles, but most especially in securing our stand as Christians. Yung sinisecure natin yung footing natin bilang mga mananampalataya, bilang mga tinawag at pinili ng Panginoon. Tama po? Diba? Sabi nga po, even the very elect ay kung pwede lang, madideceive sila sa mga lahat ng nangyayari. If those people who are really called by the Lord and nakaranas talaga ng matinding shakening, I know, hindi po tayo exempted doon. Ikaw at ako ay dadaan. Gusto man natin o ayaw natin, dadaan tayo. And the Lord knew it already. That's why, inassure na ng Panginoon. Gusto ko po ulit basahin. Sabi niya, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay ng maka-Diyos. So, if the Lord has given us what we need in order for us to
live a life that is pleasing to the Lord, then we don't have excuse. Wala tayong alibay, wala tayong maiaalibay para sabihin natin hindi natin kayang pagtagumpayan ang ating mga buhay. Hindi natin kayang pagtagumpayan yung mga pinagdadaanan nating mga sitwasyon. Because God is true to His promise. Amen po ba? Totoo ang Panginoon. Pag sinabi niya, ito'y gagawin niya. So, dito po sa ating binasa, mayroon po akong gustong i-share sa atin na dalawang kapamaraanan upang maranasan natin na tunay nga na yung mga bagay na imposible ay ginawang posible ng Diyos. Yun nga lang, di ba, yung mamuhay ka nga lang ng banal it's very impossible, di ba? Kasi nga, kanan, kaliwa ang mga temptation. Hindi lang temptation, but even yung reality of life, di ba? Yung sobrang hirap. Minsan, kung pwede nga lang, kakapit ka na sa patalim. Ganun kahirap yung mga sitwasyon ngayon. But, you know, if that is the experience of the world, pinaghandaan na yan ng Panginoon. Amen po. So, ano ba yung dalawang bagay na yon na sa akin pong pag-aaral ay na-refresh din ako na ito pala yung ginawa ng Panginoon o binibigay ng Lord sa atin na solution so that we can see the things that are impossible, possible. Okay, number 1, we have to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sabi niya ganun, ito'y dahil sa ating pagkakakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. So, tinanggap natin, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng bagay para makayanan natin na ipanalo o makayanan po natin na mamuhay ayon sa kalooban ng Lord, na mamuhay sa makadiyos na pamamaraan sa pamamagitan ng ating pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, knowing the Lord is not overnight. Hindi ito one time na kapag may nag-share sa'yo o kahit na sabihin mo 1, 2 taon ka na naglilingkod sa Panginoon, you know the Lord very well already. I don't think so. Because our God is full of mystery. Ang Panginoon natin ay napakalalim niya, napakalawak niya, and there are more that we have to know of the Lord. Marami pang mga bagay na gusto ang Panginoong ipakita sa atin kung sino siya. Yung degree, sometimes, yes, we know the Lord is faithful, pero sometimes yung degree, doon nagkakatalo-talo, hindi ba? But as we go on living, as we keep on going sa ating walk with the Lord, in our faith in the Lord, yung degree ng faithfulness ni Lord, na-amaze tayo. Yung degree ng goodness ni Lord, parang lumalagpas sa kakayanan ng ating kaisipan. Hindi po ba? Kung kaya't na-encourage tayo na kahit ang daming mga pagsubok, kahit ang daming mga battle, persecution, minsan kahit gaano ka pa kalalim o katagal na sa Panginoon, kapag binayo ka ng pagsubok, binayo ka ng problema, darating ka talaga sa point na magki-question ka rin Magki-question ka rin sa Panginoon, Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? Parang without the power of God, without the ways of the Lord in our lives. But the challenge is we can experience the possibility of living a godly life if we keep on knowing who the Lord is in our lives. Let's make our knowledge of the Lord experiential and not just experimental. Amen po? Experimental kasi panay head knowledge Pero pag sinabi nating experiential, yung natututunan mo, naririnig mo sa yung mga leaders, sa mga pastors mo, nararanasan mo because you keep walking with the Lord. You have this deep desire to know Him even more. So, yun yung kailangan natin. Keep growing in the knowledge of our Lord Jesus Christ. There is this one instance in John chapter 6 na nangaral ang Panginoon nandun yung mga disciples niya and even those people who are hungry.
of the miracles of the Lord. Nandun sila. And then, meron siya mga binitawan ng mga salita na parang ang hirap unawain. Sabi niya, kung hindi mo iinumin yung aking dugo, hindi mo kakainin yung laman. Nung narinig ito ng mga ibang mga tao, they doubted na ano ba to? Parang kulto ba to? Sino ba to? Ano ba tong sinasabi niya? Because they don't know the Lord very well. Nagkaroon sila ng mali na pangunawa sa Panginoon. Kaya unti-unti silang nagpulasan, unti-unti silang umalis. At ang natira ay yung mga disciples ng Panginoon. Kaya nung tinanong ni Jesus, kayo, hinarap niya yung kanyang mga disciples, hinarap niya si Pedro, sabi niya, kayo, ikaw, baka gusto mo rin bang umalis? Pero sumagot si Peter, because his disciples were walking with him, growing in the knowledge of Jesus, because they hear of Jesus every day, they learn at the feet of Jesus. Sabi ni Peter sa kanya, sabi ni Peter, saan pa kami pupunta, Panginoon? You have the word that gives life. They knew very well na kahit hindi nila naintindihan, they just know in their hearts. They just believe because they've experienced that life, power, satisfaction, contentment is in Jesus alone. So we will not leave our Christian walk. We will not we will not compromise our faith if we have the right knowledge about our Lord. If we deeply know that He is holy, if we deeply know what He wants, what He does not want, when we deeply listen to Him, sa Kanyang banal na Espiritu Santo, I believe it might be strong, the temptation might be strong, but the Lord and His Spirit is much stronger. He that is in us is greater than he that is in the world. Amen po? Kaya, if you want to experience yung the power of walking a godly life, just be at the feet of the Lord and keep growing in the knowledge of Jesus. Amen po? Secondly, pangalawa po, we have to have a right response to God's promises. Makikita po natin sa verse 4, sabi niya, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. See, the promises of the Lord preserve us. Amen? The promises of the Lord preserve us. The promises of the Lord are our guide for us to live a holy life, a godly life. Yung mga pangako ng Panginoon, ito ay nagsisilbing boundary natin, nagsisilbing tagapag-ingat natin upang hindi tayo maging palalo sa huling panahon na ito, upang hindi tayo magpakawala, para hindi tayo maging wild, para hindi tayo maligaw sa huling panahon na ito. Amen po. Ang kailangan lang natin gawin is 3 bagay sa pangako ng Panginoon. We have to respond in faith. Una, we have to respond in obedience. And thirdly, we have to respond in trust. Respond in faith, respond in obedience, and respond in trust. Respond in faith because we know that God who promised us is true to His words. Amen? Respond in obedience, kung ano yung kalakip na hinihingi ng Panginoon sa kanyang mga pangako, sumunod tayo. In the first place, since we responded in faith, we already know, diba, alam mo na ang Diyos na nag-command sa iyo nito, hindi kanya ipapahamak. Diba, kapag sinabi niya itong bagay na ito, gagawin niya. Hindi niya to sinabi, hindi niya to pinangako para buhay ka ng, ng hayahay na relax, na karnal. Hindi ganun. Kundi, binigay niya yung pangako na yun para masundan natin yung buhay na banal sa kanyang harapan. So, when the Lord has given a command, and when the Lord has given a promise, we have to respond in obedience because we know in our hearts that the God who gave that promise and the God who gave that command is faithful, is true,
Amen po ba? It's holy. Amen? And He is calling us also to holiness. Amen? And we have to respond and trust. Kahit wala pa tayong nakikita, sabi nga ng inaawit natin, di ba? Even when I don't see it, you're moving. Even when I don't feel it, you're working. And that is very true. Ilang taon na ba tayo? Ilan na circumstance sa ating mga buhay na nakita natin yun? For a span of time, parang walang nangyayari. But as we keep on going, as we are responding in the promises of God that yes, He will help us, He will be with us, He will never leave us, He will not forsake us, He will provide for us, He will give us the victory, di ba? As we are keep holding on to those promises and keep walking and enduring the pain, enduring the situation, di ba? Merong time na nagta-times up na rin si Lord at sinasabi niya, okay, anak, here is your reward. Here is my promise. I'm true to my promise and I'm doing it. Because you walked with me, you obeyed me, you did not doubt me. You trusted me. Here, I will prove to you that I am really true to what I have told you. Amen po ba? Therefore, kapag nakikita natin, mas lalo tayong na-inspire. Tama po, yung mga apostles nga noon, nagawa nila, di ba? They have endured even to the point of death. Even yung mamatay ng ipako ng patiwari, i-boil, di ba? I-boil, lagariit. They have endured those pains, those grabe ultimate na mga hirap sa buhay. Bakit? Kasi as they have walked with the Lord through hardships, through pains, they have seen that the promises of God are true. They have experienced the joy and the peace that only God can give us, not the world, not whatever you are wanting in this world, but only the Lord. Sabi nga po sa Psalms chapter 12, I want to read this. In Psalms chapter 12, verse 6, sabi ganon, the promises of the Lord can be trusted. They are as genuine as silver, refined 7 times in the furnace. See, dalisay ang mga pangako ng Panginoon sa atin. He gave those things, and they are refined. They are real. They are genuine. Sabi nga, di ba, sa Isaiah chapter 40, verse 8, ang mga bulaklak, magdadry, mga halaman, the grasses will fade, but the promises of the Lord will stand forever. Bakit sa flower? Kasi ang flower ang ganda-ganda, di ba? Pero it doesn't last. But the promises of the Lord, they are beautiful and they last. Amen po ba? Nagtatagal. Kaya, kapag sinabi natin imposible, kapag sinabi natin hindi talaga kaya mamuhay ng banal, hindi kaya na mamuhay ng totoo sa Panginoon, that's not true. Because it was said already that the Lord has given, by His power, He has given us already what we need in order for us to walk a godly life. What do we need to do? Number 1, we have to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Keep growing in the knowledge of God. Because as you keep on walking with the Lord, as you keep on enduring, all the more na lumalalim din yung degree na nakikita mo, nakatapatan ng Lord, ay hindi lang pala ito yung kain ng Diyos na ibigay. Even in the midst of your sin, in the midst ng pagkalugmok, pagkabagsak, when you come to turn to the Lord, makikita mo lalo yung degree. Pero hindi ko sinasabi, let's fall into a deeper, deeper sin. Hindi ho yun ganun. But when the Lord allows such circumstance to happen in our lives, doon mapuprove natin na yung intensity ng faithfulness and goodness ng Lord talaga naman ay malalim, matibay, at talagang hindi mapapasubalian. And then secondly, we have to correctly respond unto the promises of the Lord. Pag may naman siya sa atin, may kasamang pangako yun, di ba? As we obey naman, the blessing will follow us. Sabi nga ng Deuteronomy chapter 28, kagaya ng buhay ni Abraham, di ba? In Genesis, nag-start yung call niya, Genesis 12, and then sa Genesis 22, doon yung great test niya. He responded correctly nung una,
naging experimental kasi binigay ni Sarah si Hagar. But they've learned their lessons. That's why they responded rightly sa Panginoon. And then eventually, the Lord gave His promise. God gave Isaac. Pero hindi po nagtapos doon. Dumating yung time hiningi ng Lord si Isaac ulit. But Abraham still responded correctly to the Lord. Kaya ano nangyari? Yung pangako ng Panginoon, talaga naman, bumulusok. Kaya totoo, when we obey the Lord, even kapag mahirap, kahit na nasasaktan na tayo, we all know, greater pa rin pala, greater palagi ang nakaabang sa atin if we correctly respond unto the promises of the Lord. So, I pray that this morning you got inspired that the impossible is possible because the Lord has made it so and because the Lord has promised. Amen po ba? So, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. God bless us all. Hallelujah. Salamat po muli, Panginoon, sa nagbahayag ng iyong salita sa umagang ito. Pagpalain mo po ang kanyang buhay at sa mga salitang aming napakinggan ito, Lord God, ay kumilo sa matabang parte ng aming puso at kaisipan upang ito ay mamunga sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. At Lord, tinataas ko po sa oras na ito ang buong mundo nakakaranas ng mga sakuna, Panginoon, at trahedya at iba-ibang mga karanasan na hindi kayang ihambing sa mga karaniwang pangyayari. Lord, maaring ito po ay paraan mo upang sa mapukaw mo ang mga taong walang pagkakilala sa iyo, upang nawagan na din sa mga tao upang manumbalik sa iyo. Ama, sa pangalan ni Jesus at ng banal ni Espiritu, kami po ay nagkakaisa na itaas ang mga taong ito, na hipuin mo ang kanilang mga puso at pangyarihin mo po ang kanilang isipan ay mamulat sa mga nangyayari at ang lahat ng ito ay dahil sa pagpapabaya ng karamihan na hindi nagtiwala sa iyo at sa mga katakawan ng mga layaw ng katawan, Lord, ay hindi na natutong tumawag sa iyo. Sila ang mga bulag at bingi na nahilig ang katawan sa layaw, Panginoon. Dalangin namin, Ama, in the name of Jesus, loobin mo po na magsisi ang mga tao at manumbalik sa iyo. Hanapin ka at magtiwala sa iyo. Loobin mo po ang kanilang mga puso ay mauhaw sa iyo upang kami ay sama-sama, Lord, na magpasakop sa iyo at ang will mo mapangyari sa mundong ito. Salamat po muli, Panginoon, dahil sa patuloy na panalangin ng bawat isa sa amin, Lord. Alam namin, Panginoon, na nandyan ka upang kami ay tugunin. Maraming pong salamat muli, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat nakikinig, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo po namin, Lord, ibinabalik ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu. Amen.